Next example naman natin, yung given ay isang force lang, which is yung resultant force. Or wag natin siya tawagin resultant force. Basta isang force lang siya. Tapos i-resolve natin siya sa two components. Yung components na yon maglalay daw sa U and V axis. Gaya nito. Ano unang gagawin dyan? Sabi, di ba sa tag dito? Sa parang sa may steps. Sabi, gagawa mo na ng parallelogram mula dito sa head, itong head ng force mo, papunta doon sa may axis. Pero dapat parallel nung isang axis pa. Nari itong V-axis. Yung idodrawing mo mula dito, papunta dun sa U, that parallel sa B. Tapos yung idodrawing mo naman mula dito, papunta dito kay V, parallel dapat kay U. Dun makakabuo ka ng parallelogram. Paano yun? So, gagawin natin. Drawing ko muna yung force. Ayan, tapos yung U-axis, tsaka yung V-axis. Tapos, drawing din ako ng parallel na line papunta dun sa V-axis. Tapos dito din sa U-axis. Tapos, i-extend natin to. Kasi yan yung parang extension ng V-axis eh. Ito yan, no? Yan. Tapos, gawin lang natin siyang hidden lines para magmukhang axis. Ito din. Tapos ito din. Tapos next naman, ko lang yung force. Yung 600 pounds. Tapos, paano ba? Next dyan, yung given. Yung given na angle. Ito 30 degrees. Tapos ito 30 degrees din. Yan, kung mapapansin mo, 'di ba ito isang straight line yan. Ibig sabihin 180 degrees yan. So kung ito ay 30 degrees, tas ito 30 degrees din, yung matitira dyan 180 minus 30 minus 30. So itong side na to, itong angle na yan, 120 yan. 120 degrees. Yan. Again, sa properties ng parallelogram, kung itong angle na to ay 150, yung opposite side niya na angle, 150 din. Ito. Yan, 150 din yan. Tapos, yung matitira, syempre, ano yan, 360 minus 2 times 150 over 2. Anong lalabas na sagot doon? Diba 30? Sulat ko na lang dito 30 degrees. Tapos ito 30 degrees na din to. Sulat ko na nga lang din. Yan. Ano next na gagawin kapag tapos na yung madrawing parallelogram? Tapos meron ka ng mga labels, mga angle, tapos yung force. Next doon, kukunin mo yung kalahating side ng parallelogram para makagawa ka ng ma-isolate mo yung isang triangle. Sige, gawin natin yun. Yan na yung triangle natin. Pero, ayan, di ba may given tayong 30 degrees, tas 30 degrees dito. Di ba makukuha na natin yung degree dito? Yung angle dito. Kasi di ba pag triangle 180 degrees. Sige, gawin natin. So, ito dapat 120 na to. Tama ba? Kasi 120 plus 60, 180. 120 degrees. Ngayon, gusto natin makuha yung magnitudes ng FU tsaka ng FV. Paano natin kukunin yan? Gagamit na tayo dyan ng law, ng sine law tsaka ng cosine law. Anong gagamitin natin? Sine law ba o cosine law? Tama, sine law. Kasi may mga angles tayo eh. Hindi lang isa yung angle natin. So, ang gagamitin natin, sine law. Gawin natin. FU over sine 120 is equal to FV over sine 30.
is equal to 600 over sine 30. Yan. Diyan, makukuha na natin yung FU tsaka FV. Diba? FU is equal to 600 sine 120. Tama ba? Tama. Over sine 30. Tapos, FV is equal to 600 sine 120. Same lang pala. Over sine 30. Hindi pala same. Sorry. Delete natin yan. Kasi sine 30 lang dapat. Sine 30. Ang sagot dyan sa FU ay dapat 1039.2304 or 05 pounds. Tapos dito naman, syempre, cancel lang yan. Cancel lang to. 600 pounds. Meron na tayong magnitude ng components. Next naman natin hanapin ay yung directions nila. Hindi mo na pala hanapin yung directions kasi ayun na nga yung axis niya eh. Doon na siya naglalay sa axis eh. Tsaka ang pinapahanap lang pala, magnitude of the components. Ayun, okay na. Ano mapapansin niyo dyan? Okay. So, yung resultant natin, 600 pounds. Diba? Tapos yung FU, 1039. Ibig sabihin, mas malaki yung FU. Ibig sabihin lang nun, hindi laging mas malaki si resultant force. Minsan, pwede rin mas malaki yung components niya kaysa sa kanya. Okay? Kung nalilito ka pa, sige, mag-example pa tayo ng isa pa about dyan sa may components ng resultant force.